yung actually tatayo ka at endorse ka at immediately ang taong bayan iboboto ka. Sa tingin ko nagkakamali sila dyan sa kanilang pag-a-analyze ng endorsement factor ni Mr. Marcos. Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kababayan. Ipinahayag na ni President Bongbong Marcos Jr. na mag-i-endorso siya ng kandidatong hahalili o papalit sa kanya bilang president sa 2028. Ang kanyang kandidatong i-endorso raw ay isang taong may tiwala siyang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan na kampanya laban sa korupsyon. Pero ang malaking katanungan ay, may papanalo kaya ni President Bongbong Marcos Jr. ang kandidatong kanyang i-endorso? Sa aking sariling pananaw, magkakaroon ng epekto ang pag-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. pero hindi garantiya na mananalo ang kanyang i-endorso, lalo na kung malapit ng eleksyon, hindi pa rin aangat ang kanyang performance at satisfaction rating. Sa ngayon, bagsak na bagsak ang kanyang performance at satisfaction rating. At maaaring tuluyan pang babagsak ang kanyang rating dahil sa mga matinding problem ngayon, dulot ng pagbaha sa NCR at ibang parte ng ating bansa. Kaya ang tila nakakalimutan na anomalya sa flood control projects muling nabuhay. Pero kung tataas ang kanyang rating at popularidad bago ang halalan, maaaring makakatulong ang kanyang pag-endorso. Pero kung hindi tataas ang kanyang rating at patuloy pang babagsak, malamang napabigat pa ang kanyang endorsement. Kaya hindi garantiya na mananalo ang kanyang i-endorso, lalo na't hindi pa rin natitinag ang popularity ni Vice President Sara Duterte despite sa mga matitinding batikos, mga matitinding paninirang ibinabato sa kanya. At isa pa, sana walang mangyayaring masama kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At idinadalangin natin na walang mangyayari na masama sa kanya dahil malamang na magkakaroon ng matinding sympathy votes para kay VP Sara pag nagkataon. Sa ngayon, aminin man natin o hindi, mas marami pa ring mga Pilipino, mas marami pa ring mga ating mga kababayan ang nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaysa sa mga galit sa kanya. Pero kung kayo ang tatanungin, mananalo ba ang kandidatong i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Ano ang inyong opinion? Isulat lang sa baba at paki-like na rin ang ating video. Dito may opinion din sina Professor Malo Tequia at Attorney Ferdy Topacio. Po magkakaroon ng bigat ang kanyang sinasabing meron siya, nakanda siyang mag-endorso kung ganito ang resulta ng kanyang panggobyerno, Prof. Mark, kita naman sa resulta ng mga surveys Yung NCR, unti-unting nagtitilt, no? Unti-unting nakikita, I guess experiential yan, nakikita ng mga botante, ano ba to? Ano ba itong ginagawa? Kung ito bang aking susundin, mapapaayos ba ang buhay ko? Alam mo, pag tiningnan mo doon sa Philippine Development Plan, ang gusto lang naman ng Pilipino, maayos na buhay. Makapagtrabaho, may sweldo siya, matulungan niya, mapag-aral ang mga anak, may pera siya, kung sakaling magkasakit ang pamilya, may pera siya na pambili ng 3 beses na masustansyang pagkain, simple lang, no? Pero kung ganito lang ang serbisyo na ibibigay mo, unique ang Metro Manila kasi ito yung capital, no? At dito media center, at dito talagang it's very hard to please voters. Pero makikita mo nagtitilt. So yung sinasabi mong may endorsement, unang-una walang coattail si Mr. Marcos. Simula pa yan nung naging senador, wala siyang coattail. Ano ba yung coattail? Yung coattail, yung hahawak ka lang, kandidato ka, mananalo ka. Magmula ng tumakbo siyang senador, hindi umangat ang kanyang total number of votes nung nagre-elect.
In fact, yung base vote ng isang Marcos is roughly around 12 million. Tumaas lang yon ng 15 million nung si Senator Marcos ang tumakbo. So siya mismo, wala siyang coattail. At makikita natin kung i-disaggregate nyo ang data ng 2022, hindi totoo na ang nagpapanalo sa kay BP Inday ay siya. Ang totoo, si BP Inday, ang malaking naitulong para sa kanya manalo. Hindi ba siya ang linigawan? Kung malakas kayo, hindi kayo manliligaw ng isang taong taga Mindanao. So, saan mo kukunin yung endorsement? Hindi ko alam. Siguro yung endorsement pwedeng associated sa makinarya, sa pondong pampolitikal, itong budget na papasok. Maraming paraan, pero yung actually tatayo ka at endorse ka at immediately ang taong bayan iboboto ka. Sa tingin ko nagkakamali sila dyan sa kanilang pag-a-analyze ng endorsement factor ni Mr. Marcos. Bakit ganyan hindi nila maalis yung mga unprogrammed allocations? Tingin ko dyan baka gamitin yan sa eleksyon. Yun, nadali mo! Galing sa bullseye! Grabe naman. Di ba? Don't do that. Di ba? Oh. Kasi gagamitin sa eleksyon, kaya hindi papalag. Lalo na yung mga may magre-re-election. Hindi lamang yung magre-re-election. Opo. Yung mga nag-ambisyon na sila ay endorso ng Malacanang at sila naman ay hindi popular, ang liit-liit ng kanilang political base. At mukhang halos walang boboto sa kanila. Mga kapitbahay lang nila, pamilya nila, mga maids nila, driver nila. Opo. Di ba? Paano yan? Baka nga yung mga driver nila, hindi pa bumoto sa kanila Grabe. Mga mates nila. Lahat yan, Asal niyaya. sa kanila Kasi syempre, nababahari yung pamilya ng mga maids nila. Opo. Yun ang mabigat. Gagamitin yung mali-malitang yan kasi importante na kung sinong i-endorso ng Malacanang, ayun ang mananalo. Importante para sa kanila. Sapagkat pag si VP Sara ang nanalo, ay lagot na. Paktayo. Wala na. Pero attorney, meron din fake dyan Baka sabihin nila, in-endorse sila kahit hindi. Hindi. Ang endorsement dyan ay hindi naman yung endorsement na itataas yung kamay lang. Anong Okay. value nun? Itinaas ni BBM yung kamay mo, talo ka na! Yun lang. Tawag na negative endorsement. Oh my God. Yan. Dahil napakababa ng trust rating, actually, iiwas yung mga yan. Kanya-kanyang iwas yan. Marami na yung nagre-resign. Pati nga vlogger, ang dami kong natanggap diba? na mensahe, Kanya-kanyang nagre-resign iwas na sila. yan, kay BBM. Ang kailangan nila ay hindi yung kilikili ni Marcos. Ano po? Budget. Yung pera ni Marcos sa paleta. Ayun. Ay siya. Kaya nila sa kilikili mo. Di ba? Ay siya. Baka may tawas pa yun Hindi ko tinalagay yung tawas sa kilikili. Kayo naman, baka kung ano naman sabihin nyo Ang paputi yun, attorney. White powdery substance yun di ba? Ayun na. Di ba? Okay. Yun ang problema dyan. Opo, yes. Hindi nila matatanggal yan. May tama ka dyan. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion sa ating video? Kung meron, please leave your comments below. Maraming salamat and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.